Vicky, buwan naman nung nagtanong sa pagdinig ng House Senate Justice and Human Rights Committee ngayong hapon si Senador Alan Peter Cayetano at binalikan niya yung mga pahayag ni Edgar Matubato nitong nakarang linggo. Si Matubato yung nagpakilalang miyembro ng Davao Death Squad. Mahalagang target o masela na target. Unang tanong ni Senador Alan Peter Cayetano, sino nag-utos sa ipapatay si Sally Macdum, ang dayuhan na inamin ni Matubato na pinatay nila sa Island Garden City of Samal. Last hearing, pinapalabas mo si Mayor Duterte ang may utos at sumusunod lang kayong lahat. Ngayon, nagbago na yung inyong statement. Talagang totoo man, sir. Yung sila nag-uusap lang, yung panggang Sally Macdum. Basta ako, wala akong nalalaman dyan. Pinatawag lang ako. So, tinuro ko naman lahat. So, hindi si Mayor Duterte ang nagpapatay? Just a moment. Let them answer, please. Just a moment. Go ahead. Hindi si Mayor Duterte nagpapatay? Ewan ko lang, sir. Walang sinabi si Mr. Edgar Matubato na si President Duterte ang pumatay, ang nagpautos na pumatay kay Sally Macdum. Sunod na tanong ay tungkol sa sinabi ni Matubato na utos raw ni dating Davao City Mayor Rodrigo Duterte ang pagbomba sa mosque noong 1993. Sinabi niya, maghagis kayo ng granada o sinabi niya patayin mo yung mga nang Basta massacre? ang order, sir, masakarin lang yung muske. Sir, hindi niya sinabi mo kanina. Ang sabi mo, ang eksaktong salita ni Presidente, patayin ang... Yung nagbomba, sir, yung mga suspect, sir. Yung mga suspect. Patayin ang suspect, yun ang sinabi. Pero yung massacre ng mga hindi niya sinabi. Nag-order na niya, sir. Nag-order niya. Mayor pa siya, sir. Sinabi niya. Sinabi yan, sir. Sabi mo kanina, hindi yun ang sinabi niya. Sinabi yan, sir. Isa pa sa hindi raw mapaniwalaan ni Cayetano ang kwento ni Matubato sa pagpatay sa NBI agent na si Amisola. Ang sabi kasi ni Matubato, halos 30 sila nag-ooperate noon pero si Mayor Duterte pa ang nag-ubos ng 2 rounds sa magazine para patayin si Amisola. Sabi niyo po, 30 laban sa isa. Kaya nga, hindi nalalapitan, sir. Nang doon siya sa ilalim ng pick-up, paano mapupuruhan mo yan ng tao? Kaya Edgar, hindi yun ang testimony mo nung una. Kinwestiyon din kung paano nakapasok sa Witness Protection Program si Matubato bago pa nakuna ng salaysay ng NBI. Madalas hong mangyari na kaagad-agad kino-cover sa WPP, at least temporarily or provisionally, dahil yung witness na dumudulog po sa DOJ ay nagsasabi na nanganganib ang buhay ko dahil may alam ako dito sa krimen na to, etc., etc. That is Witness Protection Program. So, unless makita namin na medyo may diferensya ang ulo kapag nagkukwento, the general rule is, ina-admit muna namin kaagad pending evaluation. Pakiusap ni De Lima, ang tinanggal na chairman ng Justice Committee on Human Rights. Alalayan si Matubato sa pagtatanong dahil grade 1 lang daw ang inabot ito, bukod sa di naman daw nasa korte ang pagdinig. Kailangan naman ho natin maintindihan na itong proceedings natin ngayon ay hindi naman talaga a formal judicial proceeding. Na wag naman po sanang ganun na para bang nag-aano ng mga, yung masyado naman istrikto, na sinabi naman ho niya na ang kanyang inabot na educational attainment is grade 1. So what I'm trying to say, I'm appealing to my colleagues to give him some consideration. Wag naman po yung parang talagang in a formal setting, in a court, cross-examination. This is a fact-finding inquiry. Do not come here and expect kindergarten treatment. You are here before the Senate Committee on Justice. I would expect Senator De Lima to know she's appeared here. She even appeared in the impeachment case of Justice Corona. And you know that there will always be this cross-examination methods. So, you know, you come here at your own peril. When you say something, you have to expect, dapat alam po ninyo, pag may sinabi kayo dito, ibabalik ko sa inyo. Kaya po may record eh. Walang silbi yung record kung hindi babasahin sa inyo na yun ang sinabi nyo, tatanungin kayo, ba't nag-iiba kayo ng sagot? Nagkatalo rin kung anong grupong kinabibilangan ni Matubato. Dati nagsabing CAFGU, pero kanina, CHDF daw siya o Civilian Home Defense Force. Vicky, eksaktong 1:40 ng hapon na magsimula itong pagdinig ng Senate Justice and Human Rights Committee at sa nakalipas na mahigit 5 oras,
Sa pangkalahatan, ang nagiging tema o nagiging takbo ng pagtatanong ng mga senador ay ang pag-question sa mga inconsistencies o mga butas sa testimonya nitong si Matubato at ang pagsubok sa kanyang kredibilidad. Vicky. Maraming salamat sa iyo, Ivan.